Ay, mga kanigrang ina. So, ayan. Medyo wala ako masyadong upload sa aking YouTube channel kasi talaga namang sobrang napaka-busy ni Negrang ina. And meron na naman tayong konting problema sa ating phone. Ayan po. So, now, ayan, nagmo-module ako kasi bukas may pasok na kami. Then, shout out ulit. Ayan kay Madam na nasa Canada. God bless po and happy New Year. Ayan. And then, tomorrow, yeah, may pasok. And then, ang mga estudyante may pasok na rin. Kaya talaga naging busy tayo kasi back to school program na naman. Pero konting kembot na lang, July. Syempre, gagraduate na ang inyong negrang ina. Ayan. And I'm so happy kahit talaga namang napupuyat ako like the last time inabot ako ng 1 a.m. sa paggawa ng module. Pero okay lang, masaya ako kasi kahit puyat-puyatan ang lola nyo, nakakatapos tayo ng modules natin. Ang daming errands, laba, luto, hatid sa school, sundo, 'di ba? Plus, ayun yung Zumba ko, medyo wala ako ngayon kasi nga talagang hindi ko po kinakaya yung sked. Talagang hectic tayo. Then, ayan, syempre magbabalik na tayo sa ating buhay showbiz edges. Ayun po, syempre sa pag-acting, balik tayo dyan. And then, pursue natin lahat yung mga ganyan. And then, shout out kay Ate Melody and kay Ate Marjorie. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa. And, talaga naman, maraming salamat sa tumatangkilik na negrang ina chili garlic oil. Ayan. Talagang patuloy na mayroong mga nagkukusan message sa akin, bumili, magpa-reserve, ayan. So, napaka-short lang ng message na to. So, all I can say, guys, is thank you so much for supporting. Please don't forget to click subscribe and then hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Ayan, abangan nyo ang marami pang video na magaganap and ulit. I'm very sorry. Ayan, sorry po talaga napuputo lang ating YT. Talaga namang gagawin ko lahat. Diba, wag tayong maputulan ng ating content, no po? So, kahit dito sa bahay lang, gagawa natin yan. Ang hirap talaga kasi pag ang phone mo ay hindi ganun ka kaganda. Ayan, thank you. Thank you. Thank you sa ibigay ni Lord sa akin na bagong cellphone in the future. Inunahan ko na ng thank you, no? So now, it's, anong oras na nga ba? Check natin kung anong oras na ngayon. What time? Ano nga ba? Hindi natin makita yung oras eh. So, it's 10:29. Ayan, PM. And then ayun, kaya din ako naging busy kasi I'm working on dun sa again sa pag-reapply nung aking yung pinaplanong pagpasyal sa aking ama sa US. Kasi nga 5 years ago na-deny ako nang walang kadahilanan. So nag-seek ako sa tawag dito, immigration lawyer. Ayun, yun po. Immigration lawyer, ano ba, embassy lawyer, whatever, basta lawyer po na connected doon. So, today I've got a call, 'di ba? Tinawagan ako, hindi ko alam kasi hindi pa ako as na maniwala talaga kasi minsan na akong na-scam, yan, yung ganyan na US ganun. So, habang kausap ko siya, ang babae pinapakiramdaman ko, 'di ba? Kung tama ba. So sabi niya tatawagin niya si Daddy. So I gave her the number. When she asked me, tapos name ni Daddy, yun. So tingnan natin. Ang gusto ko lang naman, hindi ko naman pinapangarap tumira ng US. I just want to visit my father kasi hindi na siya bumabata. Ano po, nagkakaedad na rin si Daddy. And I'm the only child. Yun po. Kahit 3 araw lang, kahit 1 linggo lang, okay na. Basta makasama ko yung daddy ko kasi 43 years, after 43 years kami nagkita. 'Di ba? So, nagkita kami ng time na yun, then 6 days lang kami nagkasama nung umuwi siya dito. Sa help po ng kanyang mga kapatid. Siyempre, hindi ganun kamura ang ticket pauwi dito. Kaya yun, nagkasama kami ng 6 days. At after noon, doon ako nag-start na mag-apply. After 1 year na magkita kami, nag-start ako mag-try mag-apply.
papuntang US. So, um, mahirap. Kasi hindi gano'n kalaki yung pera na hindi gano'n kaliit yung perang napakawalan. 'Di ba? Kasi babayad ka ng pang US passport mo and hindi siya mura. So, talaga namang isip-isip ko din yung pagka-deny ko noon sa embassy. Tapos ngayon try namin. Let's see kung totoo nga yung tumawag sa akin today. 'Di ba? Kasi sa consultation na lang mga kanegraan na yung sinasabi nilang immigration lawyer, consultation fee is $300. So, 15,000 plus pesos yung consultation fee pa lang yun. 'Di ba? Kaya naghanap ako ng kung meron bang free, na mga lawyer, 'di ba? Sa embassy or immigration, yun po. Basta yun yung term immigration lawyer. So, tingnan natin. Let's pray for that. No? Kasi hindi na bumabata ang aking ama. Marami na rin siyang sakit. Yun lang ang wish ko, makasama siya. Kahit ilang araw lang. 'Di ba? Mas masarap pa rin sa Pilipinas. Kung anong will ni Lord, 'di ba? Kung anong will ni Lord, di yun yung sundin natin, 'di ba? So, sa akin ang importante makasama ko man lang, makabanding ko yung tatay ko kasi nabitin ako sa 6 days. Kasi since baby ako, first time ko siya lang nakita noon, yung time na yon. Tapos 6 days na kami nagkasama. Tapos noon, yun na, tawagan-tawagan, video call. Siyempre, minsan naiiyak kami kasi naalala namin yung dumating siya, niyakap ko siya, tapos mas masakit nung paalis na. Yun. Makikita nyo yun guys, may ginawa akong video, ko dito. Sa ending ng video to, makikita nyo po yung inedit ko sa pag-reunite namin ni Dad and sa pag-say ng goodbye. Yun po, makikita nyo po yun. So, paano mga kanigang ina, gumagabi na, kailangan ko nang tapusin ang aking modules, diba? Napakarami pa nito. Sasagutan ko pa to, and then ito, hindi pa ako tapos. Diba? Susulat ko pa sa notebook, pero last batch na ito. Kasi nung may pasok kami ng Thursday, Nung araw na yun, natapos ko yung isang set ng module kasi dalawa tong module namin. And then, isa't kalahati. Isa nun at kalahati nitong bagong module. So, ang dami kong ginawa, laba-laba tayo. And then, syempre, sinegrang ina, walang pasok ng Sabado at Linggo. Diba? Sa pag-alaga ng bata, kaya nagliwaliw muna ang lola nyo. So, paano guys? Ingat kayong lahat and God bless you all. Bye! Ito na siguro yung hindi ko makakalimutan na nangyari sa buong buhay ko. Nasani sa panaginip ay hindi ko naisip na mangyayari. Na makita ko ang tatay ko after 40 years. Mayakap, nahalikan, at nakita ko siya personal. Kasama na doon yung paghahanap ko sa tatay ko na ilang taon ko nang pinagdadasal. Sa totoo lang, nung mga time na nahihirapan ako sa Dubai, kahit nung bata pa ako, lagi ko naisip yung tatay ko. Nasaan ka? Nahihirapan ako. Diba, yung bang, bakit wala siya sa tabi ko? Hinahanap kaya niya ako? Kinalimutan na kaya niya ako? Yun eh. Tapos nag-church kami. Yun yung una kong dinasal din. Na sana makita ko na siya. Sa tulong ng isang grupo sa Facebook ay tinuntun nila ang ama ni Helen. Makalipas lamang ng ilang araw ay may nagmatch sa description ni Helen, kaya naman sinubukan niya itong tawagan. Sabi ko pa sa kanya, hello, is this Mr. Tyree Dixon? Sabi ko ganyan. Biglang niya, sabi niya, my daughter? Sabi niya ganyan. Tapos yun na yung parang, sabi ko nga sa kanya, Dad, sabi ko ganun, sabi niya, you are my daughter. Sabi niya, Helen, sabi niya ganun. Sabi ko, yes, Dad, sabi ko, it's me. Tapos, wala. Hindi ko naririnig kung anong sinasabi niya. Basta sinasabi ko lang sa kanya, I love you, ganyan, I miss you. Puro ganun, sabi ko, I don't care what happened sa past. Sabi ko, ang important ang ngayon. Sabi ko, no need for any explanation. Sabi ko, I just want you to be here. Halos walang pagsidlan ang kasabikan ni Helen sa ama. At nung nakaraang Agosto ay umuwi ang kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na makikita ni Helen ang ama. Parang, alam mo, nung nakita ko siya, parang lahat ng problema ko, yung nakalimutan ko. Tapos yung unang yakap namin,
Yun yung hindi ko makakalimutan, talagang parang ayoko siyang bitawan. Tapos tawag ako sa kanya, tawag ng daddy. Yun, tagal namin nagyakapan sa airport. Tapos hanggang sa, sabi niya, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang mag-alala. Sabi niya, nandito na ako. At ito na tayo sa tagpong ayaw na ayaw kong mangyari. Na yung aalis na siya. 6 days. 6 days ko siya nakasama. Nakulang pa. Sa 40 years na nalumbay ako sa mga yakap at halik niya. Sobrang sakit. Makita mong aalis na naman siya. Kailangan po ba yung carry yun? Hindi, ito lang. Cargo. Kasi kung gusto nyo po, kukunin pa po. Love you, Dad. Mas may namaya lang yung dada niya. Wala na akong pera. Okay lang yan, di pa naman huli. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigyan kami ng pagkakataon magkasama ng aking daddy. Sana magkita ulit tayo, Dad. I miss you so much and I love you so much, Dad. Happy Father's Day, Daddy Tyree. We love you. Hope to see you soon.